tubo. Ito tubo. Ito tubo din. No? O, tapos magiging, una, tawag namin tubo. Tapos magiging pipe, PVC pipe. So ano na siya? Tubo ba siya o PVC pipe ba siya? Kasi ang tubo is tube. Kasi mas magandang topic yan sir. Diba? So kanina tinawag natin siyang tubo. Nung nilipat natin dito, PVC pipe na. So ano ba talaga siya? Diba? So ito, yung sabi natin, tubo. Tapos pag nilipat natin dito, GI pipe na. GI pipe. Diba? So ano ba talaga siya? Diba? So ito, stainless steel dito. No? So ano ba talaga siya? Okay, sige. Ibalik tayo sa basics no, ng pipe and tubing. No? Kasi magmamatter yan no, sa mga tools na gagamitin natin, sa applications na paggagamitan natin. No? So, kung makikita nyo dito, ito ay tinatawag namin tube cutters. Ito ay pipe cutters. So ito, hindi ito pwede sa tube. No? Kasi pipe cutters to. Ito, hindi ito pwede sa pipe. No? Kasi tube cutters to. So ngayon, paano mo malalaman ano yung tube at ano yung pipe? Ano yung paggagamitan sa dalawa? Kasi dito nga, pag nilipat ko nga dito, tubo eh. Pag nilipat ko dito, PVC pipe na eh. Diba? Okay. So differentiate natin. No? So lahat may ibang materyales. No? Pwedeng metal, no? Pwedeng plastic, pwedeng copper. No? Iba-iba yan. No? So ang main pagkakaiba niyan is yung paano sila ginawa. First is, ang pipe, no? Ginawa sila hot roll, no? Ibig sabihin, through heat treatment. Ang tube, ginagawa siya through cold treatment or cold rolling na tinatawag, no? So, pag cold roll, usually makikita niyo pagka makinang, no? Tube yan, no? Pagka medyo hindi makinang, pipe yan. Pero hindi lahat, gano'n, no? So, pag measure niyan, iba din, no? Ang pipe, pini-measure yan pag pumunta tayo sa hardware. Sasabihin nyo, DDoS, schedule, 20, 40, di ba? Yun sinasabi nyo, di ba? Pero pag tube, anong sinasabi pag bumibili? 38, 160. Hindi, meron din tayong 1 inch eh. Kunyari, 1 inch, schedule 20. 1 inch, schedule 40. Di ba meron? Pero pag tubo, sinasabi mo, OD. Ang measurement ng tube ay outside diameter. Ang pipe hindi ganun ang measurement niya. Internal or nominal size, no? So pag sinukat mo yan, ang pipe sa loob. Kasi may thickness yan sir. Pag sinukat mo yan, ang tube sa labas. So magkakaiba. So pag sinabi mo 2-inch tube at saka 2-inch pipe, magkaiba ang sukat, no? Also application, no? For pressurized materials or pressurized applications, it's pipe, no? Non-pressurized, usually it's tube, no? So pagka mga gas, petrol, kung makikita nyo yung nasa Russia, ay tumatawid ng mga pipes doon, pressurized yun, no? Pipes yun, no? Pero lahat yan, pare-pareho may mga materyales. So mayroon tayong 2-inch stainless steel tube, at saka meron tayong 2-inch stainless steel pipe. So pag ang ikakat mo, 2-inch stainless steel tube, tubing cutter ka. Pag 2-inch stainless steel pipe, pipe cutter ka. So hindi mo siya pwedeng gamitin ito para dito, no? For plastic, meron din tayo, no? In the late 19, siguro mga kaedad ko, 19, makakahula ng edad ko, ano? May t-shirt. So, 24. wala kang t-shirt kasi binabola mo ako eh. So mga kaedad ko, inabutan, no? Usually, nung bata tayo, GI, BI, Early 80s. no? BI, no? Tapos, mga nag-high school na, sira na yan, dinalawang, di ba? Papalitan ng mga tubero niya na PVC, di ba? So ngayon, yung value nyo, iba na, di ba? May nasa loob na, di ba? Naka-PVC na lahat yan, di ba? Pagdating nyo ng high school, di ba? Ganun ang siste. Kaya ano sikat niya yun? May link, yung kalawa. Ano sikat niya yun? PPR. PPR. Okay, so PVC, no? From BI, GI, wala akong sample ng PPR daw. So PPR ngayon sikat. Bakit? Maganda siya dahil bendable siya, no? Mura siya.
Tapos, okay ka sa... mas mahaba. Based sa pool. Tsaka Sa high pressure, tapos yung temperature, pwede rin. Ito kasi marami ring materials na hindi maganda sa kalusugan, yung PVC. Madaling mawasak. No? PPR, very flexible eh. No? Pero sir, yung PPR niya maraming naglalabas ba? O depende pa rin sa manufacturer. Depende. Kasi iba, di naman talaga Hindi PPR. high standards na ano eh, PPR. Actually, mamaya pag-uusapan natin yan, yung standards of quality of pipes. No? Kasi mag-iiba yan, depende sa pinagbibilan nyo. No? So ito, again, madaling masira. No? Madaling masira. So yung mga gumagamit ng tube cutters, pipe cutters, isa lang ba? O lahat? Lahat nakagamit na. Sir, ikaw. Sigurado ako, hindi ka pa nakagamit ng tube cutter. So paano man lang gumagana? Okay. Lahat to, simula tayo sa tube, no? Tube cutter, no? Si tube cutter, ang pinaka-main, ano yan, gamit, pamputol, no? So meron siya tinatawag na cutting blade or cutting wheel, no? Sa sample ka rin, ha? Bago ako pumunta ng Korea, sample ka. So paano mo malalaman anong gagamitin, no? First is yung dulo. yung pangarap ko sa mga Pangarap ko, sir. Binibenta naman namin to, sir. Pwede mo ito mabili. Abot ka. Paglabas sa 13 month, pwede yan. Pwede yan. Pag gray, stainless steel. Pag black yung dulo, aluminum and copper. Pag red, plastic. Okay? Yung yero sir. Ito, sir, CSSD. Ano to? Sample lang to, pero ginagamit to standard for Japan. No, hindi sa atin. No? Corrugated stainless steel ang tawag. Corrugated stainless steel tubing ang ginagamit sa Japan, which is hindi natin ginagamit. Kasi siya, fitable natin siya. Ito rin, fitable din to. Ang tawag dyan ay Quick release. quick release. No? Ito rin, di ba? So ito yung standard natin. No? Yung screw fit na tinatawag, pero medyo matagal. No? May una may mas lagi sir. Diba? Dahil lagi ito ginagamit, sir. Sample mo na. Di ba? Dito mag-answer kayo. Tapos bigay mo kay... Bigay mo kay... Hindi, ito. Paikotin mo na. Question, sir. Di ba yung Ito, sir. dapat yung parang Pang bearing stainless niya steel yan, sir. Pang stainless steel yan. Ito, pang stainless steel. Ito pang... ito. yung normal na ibang gamit sa labas, dalawa lang yung parang bearing na umiikot eh. Eh yun, apat Malit lang, sa sir. stainless yun. Ano yun? Oh, sige, sir. Ayan, Total, malaking biceps mo, sir. Eh. Kasi yung ano niya sir hindi mo siya pwedeng persahin to kagad. Kailangan paikutin mo dahan-dahan. Tapos Tapos yun na yun. ikot, tapos dahan-dahan ulit. Ikot. Ikot. Tapos Hanggang yan maputol. lang, step by step lang Maputol. siya. Ayan. Tapos ikot mo, tapos pit ulit. Hanggang sa maputol siya. Ayan. Mga taga H-back na to eh. So, hindi Yan, gamit yun sa Hindi mo siya pwedeng persahin ng isang ikot lang, tapos ikot din dito. Kasi matigas ikutin siya. Ang mga cutters natin, ang tawag dyan ay displacement cutter. Ibig sabihin, lagay mo sa gato, sir. Ibig sabihin, pinupush lang natin yung material sa loob. Wala kayong makikita ang material na natatanggal. Pwede ko sir isa pen? Pwede, sir. Tapos masample mo si sir. Tsaka si left hand drive. Di ba sir, pag naputol na siya, yung loob niya, ID niya, ay parang... Rebaba. Oo, Meron. na kailangan... Meron tayong malinis yan. Ito, Ito, pang stainless din. Malinis. susundan mo lang siya. Pwede mo yung tanggalin kasi ito handle lang naman. Kaya mahirap Pag mga tight spaces, pag mga tight spaces, Sa solar eh. Kasi lalaki yung mga dito. Pang sa tubing nga. PVC plastic. Pag nag-apply ng net metering, kailangan kasi ano, para si IMC na yung gamit. Kung nire-require kasi. RAC ang O sir, ikaw na. Ang problema, may ni-require si Meral ko na pag masyadong malayo ang meter, Ikaw sir. hindi nila aprobahan kahit anong apply mo. Net metering. Ilan ang minimum? 15 meters? Live feeder? Oo, parang basta hindi naman ganun kalayo eh.
Kasi merong isang inanuhan sa amin sa Pag Lucena. nasusok mo na siya, Hindi talaga, talaga malayo, galing sa taas. so, mahigpit na siya, Siguro mga ano yun, 500 meters din ang layo. ikot ka. Kaya hindi inaprubahan eh. Record na doon may transporter. Oo. Kasi yung nag-tolerance. Eh, ang layo ng bahay. Kasi ano kami galing sa taas. Siguro nga mga 500 meters. Sira na appliances. Sa ibang mga. Tama mo na yung parang